At ang magiging ruta ng andas mula Quirino Grandstand, ito po'y kumaliwa sa Katigbak Drive. Then, kakanan sa Padre Burgos Street hanggang sa Finance Road. Diretso yan sa Ayala Bridge. Tapos ay liliko sa Palangka Street. Then, kakanan sa Quezon Boulevard. At kakanan sa Arlegui Street. Kakanan yan after that sa Fraternal Street at sa Vergara Street. Kakaliwa sa Duque de Alba Street. Kakaliwa sa Castillejos Street at kakaliwa sa Farnesio Street. Kakanan naman sa Arlegui Street at kakaliwa sa Nepomuceno Street at kaliwa sa Concepcion Aguila Street. Tapos ay kanan uli sa Carcer Street at kakanan diyan po sa Hidalgo patungong Plaza del Carmen. Then kakaliwa naman ang andas sa Bilibid Viejo patungong Hilpuyat. Then kakaliwa sa JP de Guzman Street bago kumanan sa Hidalgo Street at kakaliwa sa Quezon Boulevard. E mula doon ay kakanan sa Palangka Street patungong Quezon Bridge. Then kakanan sa Villalobos papuntang Plaza Miranda hanggang na matumbok na ang Simbahang Quiapo. Tinatayang aabot sa higit 6 na milyong deboto ang kabuang sasama sa prosesyon ng Poong Jesus Nazareno na posibleng tumagal ng 14 na oras. Ewan ko lang, sana naman mas maaga ngayon na maihatid po ang imahe ng Poong Itim na Nazareno dyan po sa kanyang bahay sa Quiapo Church. Dahil last year, 6.5 milyong deboto ang lumahok sa traslasyon na natapos almost 15 hours. Actually, 15 hours na ito eh. 14 hours and 15 minutes and 10 seconds. So, 15 na. Ano nga ba ang traslasyon at karaniwang naririnig natin sa kapistahan ng Poong Nazareno? Ang literal na salin po ng salitang traslasyon ay solemn transfer. Mataimtim na paglilipat. Hindi po yung balyahan. Hindi po yung may masaktan. Opo, pero hindi natin maiwasan talaga. And sana'y pakiusap na lang sa ating mga deboto na iwasan po natin talaga itong mga ganitong klaseng siksikan. Hindi may wala meron na, hindi naman nagkulang ang Simbahang Katolika at ang pamunuan po ng Traslasyon 2025, mga organizer po niyan. Naglabas po tayo ng mga protocol pero hindi talaga maiwasan ganun po ang kalalim ng kanilang pananampalataya dito po sa traslasyon. Unang isinagawang traslasyon, taong 1787. Mula sa Bagumbayan na kilala ngayong Rizal Park patungong Simbahan ng Quiapo. Okay? Kabilang sa mga ginawang paghahanda ng kapistahan ng Black Nazarene ay ang deployment ng libo-libo nating mga pulis upang pangasiwaan ng seguridad ng traslasyon. Nakikisa po ang ACT-CIS din sa pista ng Jesus Nazareno at naroon ang mobile kusina ng ACT-CIS at ni Kong Erwin Tulfo at namahagi ng itlog at inumin sa mga deboto. Nilagang itlog ito At nagtungo rin para salubungin ng andas si Bay Congressman Erwin Tulfo. Bay, amping-amping, ingat Again, Viva Señor Jesus Nazareno. Makakausap natin ngayon si Father June Sescon, ang rector and parish priest ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus of Nazareth, Jesus Nazareno. Magandang umaga po, Father Sescon. Magandang umaga po, Sir Erwin. Opo, sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo, Father, this is Aljo Bendijo. Opo. Aljo, sorry. Yeah, Aljo. Opo. Yes, Aljo. Yeah. Opo, Good morning, Aljo. Opo. Ano po talaga ang kahalagahan ng okasyon ng kapistahan ng Jesus Nazareno at itong traslasyon? Opo. Ito ay itong pinaka-traslasyon natin na prosesyon. Ito ay
pagpapahayag ng debosyon ng ating mga namamanata sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. At ginabuti ng pamunuan ng Quiapo. Noon dati kasi sa loob lang ng Quiapo ang prosesyon, pero dahil parami ang mga namamanata ay inalintulad to mula ng ilipat ng Pong Nazareno mula sa Bagong Bayan, sa Luneta, mula tapos papuntang Intramuros at papuntang Quiapo. Kaya yung ruta ng traslasyon ay kahit papaano ay isinaasa-ala-ala din yung paggalaw ng imahe ng Pong Nazareno. At dito nakikita natin yung marubdob na debosyon ng mga tao at dito nila ipinapakita yung pakikiisa nila sa sakripisyo ni Jesus at sa paniniwala na sa pakikiisa sa sakripisyo ay sila rin ay pagpapalain at kaawaan ng Diyos. Ano pong assessment ninyo, Father Sescon, dito po sa Translasyon 2025? Bagamat naglabas na ng mga protocol o kaya ay panuntunan ang Simbahang Katolika para maging maayos, mataimtim opo ang prosesyon. Sa kabuuan naman, lalo na dito sa simbahan ng Quiapo ay naipatupad naman natin lahat, no? At tayo nagpapasalamat sa maraming mga deboto, lalo na yung mga nagsisimba. Dito lang siguro sa trastasyon, sa mismong prosesyon, ay talagang nakita natin siguro talagang nananabik ang mga deboto at iba pang mga namamanata. Kaya talagang mas marami, no? Mula kagabi pa talagang ramdam namin mas agos at buhos ang mga deboto. Kaya nakita natin ngayon mas mabagal ang usad ng prosesyon at nga bagamat tayo nananawagan sa mga deboto at mamamasan ay siguro talagang iba yung kanilang pakiramdam, lalo na siguro yung mapusok ang kanilang pagpapasalamat at mitiin na talagang makalapit sa Pong Nazareno. Binibigyan din ng pagpapalaga ang tradisyon, ang kultura na nagpapakita po ng value and ethics ng ating pong mga deboto, ang kanila pong malalim na debosyon at pananampalataya. Opo. Nasana naman na Father Sescon, hindi lang ngayong araw na ito ng kapistahan, sana ipakita yan natin na bilang akong isa deboto, araw-araw. Opo. Araw-araw dapat natin gawin ito, itong sakripisyong ito. Yeah, tama ka doon, no, Aljo. At yun nga sana ang ating panawagan dahil hindi naman kailangan sa isang araw lang, sa isang taon. Opo. Siguro yun yung kailangan hamon dito sa amin sa simbahan na lalong paigtingin ang pag-abot sa ating mga deboto. Kasi siguro nga itong hindi naman sa natin, no, yung masasabi nating medyo hindi sumusunod, ito yung hindi naman talaga ganun kadalas pumunta sa simbahan. Dahil naniniwala ko yung talagang mga deboto, yung ating mga ihos, no, yung mga talagang genuine nating ihos sa Nazareno na nauunawaan naman nila ang talagang pagdedebosyon at yung original naman talaga dati, yung unang panahon, ay talaga naman yung mas solemne at mas maayos ang daloy ng traslasyon. Kaya nga siguro hamon din sa amin na kasi napansin namin talaga itong mas maraming tao, pero itong lalo na yung mapapansin natin na mga sumasampa at lumalapit, ito yung hindi naman nakakarinig halos lagi ng aming mga panawagan. Kaya talagang hindi natin madi-discount na parang hindi nila na alam o hindi sila sumusunod kasi hindi sila talaga yung palagian o tuwin na nagdedebosyon. Kaya pag pinagdarasal namin na sana nga ay mas maging consistent sila sa pagdedebosyon at sabi mo nga mas makita yung values behind the devotion. Ngayon, ang ikalawang taon ng translasyon matapos mahinto dahil sa pandemya at tila muling nanumbalik na ang pagkasabik ng mga deboto sa kapistahan ng Poong Nazareno. Ano po assessment nyo doon, Father Sescon? Yes, oo. Kaya nga, minabuti rin natin mula nung binalik natin ng isang taon, kaya yung halimbawa yung sa Andas, ay mas gusto natin ang mas mabigyang pansin ng Poong Nazareno. Kaya nga ginawa natin ng bago na
hindi para maiwasan na matabunan siya kasi dati talaga halos hindi na siya nakikita at panay mas delikado dahil talagang halos 50 katao ang nandun na nagpakapatong-patong. Kaya yun naman sabi natin na isang bago na hindi namang bago na dahil nung dati nga ay talaga namang kitang-kita at laging yung pong Nazareno lang ang nasa ibabaw. Kaya sa munti nating pamamaraan ay sinikap natin na manumbalik yung ganoong pamamaraan na hindi siya matakpan o matabunan ng mga mamamasan. Opo. May mga pagbabago po ipinatupad ngayong pong taon, Traslasyon 2025. Sa tingin nyo ba ay sapat lang ito o meron pa tayong dapat na baguhin next year, Father Siscon? Yung siguro yung nakita natin yung pagsalubong pa rin no na yun ang dahilan ngayon nakita natin kaya medyo mas mabagal ang usad ng prosesyon na yung pakiusap natin dati na wag sa harap kasi para maaari naman talaga sila ring humalik, pumanik at pumunas lalo na sa krus sa likod. Pero napansin natin na talagang yun yung isang hindi papigil sa kanila ay magkumpulan na tagang doon sa harap na yun ang nagiging dahilan na mas delikado at mas bumabagal. Siguro yun ang pag-aaralan natin na kung ano pang pwedeng improvement doon na maaaring gawin. At yung atin ding siguro yung formation na yung dati kasi taga mga ihos nandun din sa may harap na para pangalagaan yung poon, isa rin yun sa kailangan makita natin mag-improve. Na hindi lang din natin ilimit ang ating debosyon sa pagtungo po sa Quiapo o kaya ay pagsama sa prosesyon, sa traslasyon, kundi ang pagsimba natin, no? Sa pagsamba sa Panginoong Hesus, lalong-lalo na kahit hindi po kapistahan ng Jesus Nazareno. Tama ho ba, Father Siscon? Oo. Alright. Yun naman ang nakita natin kaya nga sa simbahan, nagkaroon tayo ng mayroon tayong 33 misa. Nag-umpisa kahapon, alas 3 ng hapon, oras-oras, at wala rin pati dito ang mga tao sa simbahan. No? Kung meron mga tao sa traslasyon, dito rin sa simbahan ay agos din ng mga deboto at ito naman na ating kinatutuwa na nakikita rin nila na ang kalagahan din ng pagsisimba at meron din tayong karidad, yung kawanggawa upang mapakita rin na ang pananampalataya ay dapat nakikita rin sa buhay. Kaya yung pagdarasal at pagkakawanggawa at pagkakaisa na naipapakita dito sa simbahan ng Quiapo habang nagkakaroon din ng trastasyon ay nandun din at umiigting din. Kaya yun naman ang isang very positive side na nakita natin mula nung lalo na yung dinagdagan natin ng mga misa dito sa Quiapong ngayong kapistahan. Opo. Huling mensahe na lang po sa mga deboto, Father June. Mga kadeboto, maraming salamat sa inyong marubdob na pagmamahal sa ating mahal na pong Jesus Nazareno, lalo na ngayong taon na ito, makasaysayan sapagkat sa unang pagkakataon, minabuti ng mga obispo ng Pilipinas na ang January 9 ay hindi lang pista ng Quiapo o ng Maynila, kundi pista ng buong Pilipinas. Kaya buong Pilipinas ngayon ay nagdiriwang nito at nawa itong ating pagdedebosyon ay tunay na umugat din, no? At umubog sa ating buhay na maituro din tayo sa ating misyon at lalong-lalo na sa ating pagkakawanggawa at pagtataguyod ng kabutihan at pagmamalasakit din sa ating kapwa, sa ating bayan at sa ating bawat isa lalo na sa pamilya at kapwa natin. Kaya salamat po sa inyong marubdob na pagdedebosyon, lalo itong maging dalisay at mabunga at pagpalain tayo lagi ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Salamat po. Maraming salamat din, Father June Siscon, Minor Basilica National Shrine of Jesus of Nazareth.